At ayan mga ka-crypto, sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong pahayag ng kilalang crypto investor na si Zach Humphreys. Ayan po siya. Kung saan ay sinabi niya na si XRP ay posibleng sumipa pataas sa cycle na ito at madaling makapagtala o makapag-record ng mga bagong all-time high bago pumasok sa tinatawag na price discovery. Ayon po sa kanyang ibinahagi dito, ang kanyang buong pananaw ay nakasalalay sa 6 na pangunahing pagbabago na nagpapatibay sa posisyon ng asset sa digital asset market. Sa halip na tumutok lamang sa retail speculation, binigyang diin po niya ang kahalagahan ng mga institutional investment product, regulatory clarity, tokenization, stablecoin activity, prime brokerage infrastructure, at ang katatagan ng XRP community. Kaya yan po yung 6. Ngayon, ang para po sa akin, ang ganitong klasing malawakang pagbabago ay nagpapakita na hindi na lamang simpleng digital asset ang pinag-uusapan, kundi isang buong sistema na unti-unting pinapasok ng mga malalaking institution sa buong mundo. Ngayon ay paano ba makakatulong ang institutional access sa pagtaas ng demand? Unang tinukoy ni Humphreys ang paglitaw ng mga institutional XRP Exchange Traded Funds o ETF bilang pangunahing dahilan ng kanyang inaasahang pagtaas ng presyo. Ang mga ganitong produkto ay nagbibigay po sa mga traditional investors ng regulated exposure sa isang asset nang hindi na kailangang dumaan sa direktang pag-iingat o mamahala ng mga crypto exchange ng mag-isa. Bukod dito, itinuro rin niya ang pagtatanggal ng mga usaping legal na nagbibigay ng mas malinaw na regulatory environment para sa asset o kay XRP. Ang mas malinaw na legal clarity ay nagbibigay po sa mga financial institutions ng mas malaking kumpiyansa kapag sinuri nila kung dapat ba nilang hawakan sa XRP o isama ito sa kanilang mga produkto at serbisyo. Ngayon, sa aking pananaw, ang kombinasyon ng mga ETFs at tamang regulasyon ay lubos na magpapadali para sa mga institution na lumahok ng hindi na nag-aalala sa mga komplikasyon sa batas. Ngayon ay ano naman ang papel ng prime brokerage? Yan, prime brokerage infrastructure sa mga malalaking transaction. Ibinahagi rin ni Humphreys ang pagpapalawak ng Ripple sa institutional market infrastructure, partikular na ang pagpasok sa prime brokerage infrastructure matapos po ang kanilang acquisition sa Hidden Road. Ang mga prime brokerage service ay nagbibigay po sa mga institution ng mga kinakailangang serbisyo tulad po ng trading, liquidity, at iba pang market access function upang maisagawa ang mas malaking transaction ng walang kahirapan. Para sa kanya, ang mga ito kasama po ang ETFs at regulatory clarity ay nagtutulong-tulong upang gawing mas madaling maabot ng mga institution ang pag-i-invest kay XRP. Ngayon, ang para sa akin, napakahalaga ng ganitong uri ng infrastructure dahil ito ang mismong tulay o bridge na mag-uugnay sa traditional na finance na mundo at sa blockchain ecosystem ng may sapat na security at saka bilis. Ngayon ay paano naman po pinalalakas ng XRPL ang RLUSD, ang utility ng network? Inilarawan din ni Humphreys ang XRP Ledger. Yan ang XRPL o XRP Ledger bilang isang tokenization network na sumasalamin sa lumalaking galaw ng pagdala ng mga traditional na financial asset
papunta sa mga blockchain network. Ang mga tokenized government security, pondo o funds at iba pang real-world asset ay maaaring magpataas ng network activities at lumikha ng mga karagdagang gamit para sa mga sistemang kayang sumuporta sa ganitong uri ng market. Binigyang diin din po niya ang RLUSD at ang epekto nito sa XRP Ledger. Ang dollar-backed stablecoin ng Ripple ay nagbibigay po ng digital dollar liquidity sa loob ng mas malawak na XRPL ecosystem. Ngayon sa aking pananaw, ang pagtaas po ng aktibidad ng RLUSD ay direktang mag-aambag sa mas mataas na transaction volume at mas malawak na paggamit ng network. Kahit na hindi ito nangangahulugan na otomatikong tataas agad ang presyo ng bawat token. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang katatagan ng community at ang price discovery? Ang huling punto po dito na tinalakay ni Humphreys ay nakapokus sa XRP community na tinawag niyang pinakamalakas na altcoin community dahil sa patuloy na katatagan at suporta na ipinakita nila sa iba't ibang pagsubok sa market at regulasyon. Lahat ng mga puntong ito ay pinagsasama-sama upang ipakita kung paano po nagbago ang market narrative ng asset. Batay po sa mga bagay na ito, inaasahan niya na si XRP ay tuluyang lalampas sa dati po nitong all-time high at papasok sa yugto ng price discovery sa cycle na ito. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang pagsasama-sama ng institutional investment products, financial infrastructure, tokenization at stablecoin activity ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan ng asset na ito habang patuloy po nating binabantayan ang mga susunod pang kaganapan sa buong market. Kaya ayan po ulit ang aktual na post dito ni Zach Humphreys kung saan ay sinabi niyang XRP is gonna send higher this cycle. It easily sets new all-time highs and finally finds price discovery. Kaya napakatindi. It easily, ang sabi dyan is napakadali daw para kay XRP na makuha ang kanyang bagong all-time high. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Kaya marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaaring isunod na rin po ninyong panoorin ang recommended na video natin dito.